Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber ng balat na YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na down with evidence. Tama nga ba? Tama ang mga tao. Sinisi na naman si VP Sara sa blankong Bicam report. Kalerki naman talaga. Paglabas ng blankong Bicam report, konektado sabi ni Paulo Ortega. Sabi ko sa inyo, lahat talaga ng mga nangyayari sa gobyernong ito dapat makonek kay VP Sara. Sabi pa ni Ortega, former President Duterte's allegations of blank appropriations in the 2025 budget are pure disinformation. Paano naging disinformation, Ortega? Gumising ka dyan. Marcos Dong, ilang congressman nagsabing may blanco. Anong kinain mo ng umaga dong? This is a deliberate effort to mislead the public and manipulate the budget process to bring back the confidential funds previously allocated to the office of the Vice President. Dong, sabi ni VP Sara, ilang term na ba, ilang budget ba na hindi na humingi si VP Sara ng confidential funds? Kayo nga nag-imbestiga dyan sa Quadcom, alam nyong zero confidential funds si VP Sara, nag-react ba siya? Hindi, Dong, ano ba itong mga pinagsasalita mo, Dong? Uy, saan mo nakuha iyan? Clear ka talaga ang pag-iisip-isip mo, Dong. Nasobraan ka, Dong. Nasobraan sa kape yung utak mo, Dong. Wag ganun. Parang talaga malihis nyo ang istorya ay kailangan talaga may sisihin kayo. Ang sinisisi nyo na ngayon ay si Pangulong Duterte at si VP Blanco. Na statement mo, halatang ka na may blanco. Ito kasi ang sinabi, 2025 national budget ginugulo para mabalik ang 2 bilyong pondo ni VP Sara. Sabi ni Ortega. Sabi ginugulo o malo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang 2025 national budget dahil babalik ang 2 bilyong pondo ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte kung ma-invalidate. Hindi yun pinag-usapan. Ang binulgar Duterte, yung mga blanco sa BICAM. Ito ang sinasabi ni House Deputy Majority Leader at La Union Representative Paulo Ortega kasabay ng kanyang pagkondina sa pagpapakalat umano ng dating Pangulo ng maling impormasyon na mayroong blank appropriation. May nagsabi ng mga ibang politiko, deny pa rin kayo. Nagmukha na kayo talagang sinungaling. Sabi ni Ortega, former President Duterte, allegations of blank appropriations in 2025 budget are pure disinformation. This is a deliberate effort to mislead the public and manipulate the budget process to bring back the 2 billion fund previously allocated to the office of the Vice President. Hindi na po humihingi si BP Sara ng 2 billion. Yung 700 plus million ang ibibigay nyo, okay na siya doon. Napag-usapan na sa OVP, alam na nila kung anong gagawin. Tingnan nyo, dinepensahan ba niya ang kanyang budget? Hindi. Kung ano ang inyong ibibigay, yun ang kanyang tatanggapin. Diba? Paliwanag ng mababatas, kapag naging invalid ang 2025 budget, ang gagamitin ng gobyerno ay ang 2024 national budget kung saan mayroong nakalaang 2 bilyong pondo sa Office of the Vice President. So kasalanan ni Sara. Kasalanan ni Sara na may mga blanco dyan. Di ba kayo ang umupo for bicameral meeting? Kasalanan nyo. Kasi nagtanga-tangahan kayo. Kasi akala nyo hindi yan makikita ng ilang politiko. Hindi nga pumirma si Aimee kasi may mga blanco-blanco. Hindi nga pumirma si Bato kasi may mga blanco. Sinabi nga ni Raul Manuel na may mga blanco. Kayo, hindi nyo aaminin. Bakit? Takot kayo? Nako, lumang style na daw ang ginamit ni Duterte. Lumang style na ang mga internet troll ang magpakalat ng kasinungalingan. Pero ngayon, mas maalam na ang tao kung alin ang totoo at alin ang peke. At alam ng tao na kayo ang peke. The so-called blank allocations
are a fabrication meant to sow confusion and undermine the administration's commitment to fiscal transparency and accountability. Noong 2024, naglaan ng Kongreso ng 2 bilyong pondo sa ilalim ng OVP. Ibinaba naman ng Kongreso ng 733 ngayong taon, milyon. The sudden concern for budget integrity is laughable, especially given the unresolved corruption scandals during the 30th term, such as Farmally fiasco. This is nothing more than a desperate ploy to regain control over the public funds. The 2025 budget has been crafted to serve the people effectively and efficiently kasi nandyan ang akap. Ay, iginiit ni Ortega ang kahalagahan na matiyak na ang tama ang pinagkakasuhan ng pondo ng gobyerno. The Filipino people deserves a government that works with integrity and transparency, not one that thrives on lies and deception. Wow! Lies and deception pala ang ginawa ni Pangulong Duterte. Naku po! Ang tao na ang maghusga, oy, kung sino ba talaga ang nagsasabi ng katotohanan. Kung ang mga Duterte ba ay gumagawa-gawa lang ng issue, halata naman na may dokumentong ipinakita sila. Buti naman kung walang dokumentong ipinakita si Congressman Ungab at hindi ito sinang-ayunan ng ilang senator at congressman. Nagmukha silang tanga at mukha talagang lang gustong pabagsakin si Bongbong Marcos. Pero wala may nakita. Ganun na ba kayo kabulag dyan sa Kongreso? Ang tanong, ito ang malaking tanong, sino nag-fill in dong? Dapat sana, para maging safe yung sagot mo, dapat sinagot mo, kung totoo man yan, ay dapat magkaroon ng hearing ang Kongreso tungkol dito. Hindi Ang sinabi mo, gusto nyo, ang gusto nyo, ginugulo ni Duterte ang budget, kasi gusto lang ibalik daw, na mabalik ang pondo ni VP Sara. Paglabas ng blankong bikang report, konektado raw kay VP Sara. Ganun na ba? Kakitid ang utak nyo? Kasalanan nyo si VP Sara ang pinapahiran nyo ng kasalanan? Wala ngang ginawa. Nag-react ba si VP Sara tungkol sa bikang report? Hindi siya nag-react, hindi siya nabigyan ng statement kasi wala siyang pakialam. Kung nabigyan siya ng pondo nyo, kinaltasan naman, wala rin siyang pakialam. Kasi ang ginagawa ni VP Sara, magserbisyo sa tao. Kayo, anong ginawa niyo? Nagpa-blanco-blanco sa BICAM report. At hindi natin alam kung sino nag-fill in. Dapat sana ang ginagawa niyo, sabihin niyo, mag-iimbestiga kami. Pero ang tanong, mag-iimbestiga nga ba kayo? Kaya nga, matakot na kayo kasi may magsasampa na ng kaso sa Supreme Court. Di ba mga kabibig? At mga kabibig, binalikan na maraming netizen yung mga sinasabi ni VP Sara noon. Yung videong kumakalat noon kung saan ito ang sinabi ni VP Sara, kalimutan nyo, VP Inday Sara Duterte, 2 tao lang ang may control sa budget, Zaldico at Martin Romualdez. At yung Bicam daw yan, walang nangyayaring Bicam, gawa-gawa lang yan. Para yatang, kung babalikan natin ang videong iyon, para yatang ito yung maging malaking suporta, ebidensya ni VP Sara. Yung mga sinasabi ni VP Sara noon ay totoo pala. Eto kabibig, manood tayo, balikan ulit natin si VP Sara. Yung na-shock tayo tungkol na si Zaldico at si Martin ang may hawak ng ng budget. Ito ha. Yan mga blanco pala to may mga pirma pa. 'Di ba? Kung hindi ito natakol ni Duterte, mga Pilipino nagmukhang tanga, di ba? Okay, let's move on to this one. Okay. Ito si VP Sara. Ito na. VP Sara, go. Well, again. Si Zaldico, Martin Romualdez. Again. 2 tao lang nagkocontrol dyan. Ulitin ko lang mabilis. Si Zaldico, Martin Romualdez. Kita natin yan. Tingnan nyo ang NEP, tingnan nyo ang GAA, tingnan nyo ang NEP, tingnan nyo ang GAB, General Appropriations Bill, tingnan nyo ang GAA. Nakita ninyo ang galawan dyan. Hindi na siya kailangan ng expert. Sundan nyo lang kung ano yung nagbabago. Anong isa pa? Na-proof ko dyan, yung AKAP. Diba? Nagtalo sila sa AKAP. Sinasabi ng mga senador, hindi naman namin nakita yan noon . Sabi ni Zaldico, diba?
Pinirmahan nyo, digital signature ninyo, pinahiram ninyo, pinirmahan nyo yan. Andun yan. Wala nang bycam na nangyayari. Ang sa akin lang, presidente ka, di ba? So you have the full cabinet of experts, finance experts nandyan sa iyo. So nakikita nila, di ba? Oh, President, Mr. President, ito po yung net natin. Pero pagdating po sa GAB, ganito na po yung nangyari. Di ba magtatanong ka na, ano nangyari? Bakit naging ganito? Di ba? O ako lang ba yun? Well, kung ako yun, ganun. Ano nangyari? Bakit ganito na ang GAB? Pagdating ng Senate, ano nangyari? Tingnan nyo. Bakit ganito na? Pagdating ng BICAM, di ba? Merong daming insertions doon. Walang paper trail and then suddenly sa BICAM nandoon na. Uy, di ba magtatanong ka? So, bakit ganito? Ano nang ginagawa sa budget? Well, hindi ko nakita yun ha. Hindi ko lang alam kung alam niya. But there is an expectation that alam mo kasi ikaw ang nag-submit ng NEP at nakita mo kung anong lumabas sa GAA. So there is an expectation na alam mo kung anong nangyayari sa budget. Tama. So merong president na, okay, ito yung NEP. Then after a few months, okay, ito yung yung wondering kung alam niya kung ano nasa page 2. Hala. Nakita nyo ha, binalikan natin yung mga statement ni VP Sara. At ngayon ay parang totoo na mga kabibig. Parang totoo na itong mga sinasabi ni VP Sara. Nako. Inday, kasalanan mo daw ang blank items. Na-predict agad ni Inday. Kilala niya talagang bituka ni Martin Luther at Saldi Kupit. Wala na silang palusot ikaw na naman. But look at you, still busy working kahit walang pondo. Tibali soon, you will be our president. May gaba jud sila Inday. Diba? Paulo Ortega, watch. Tapos sabihin mong fake news ang blank items at kasalanan na naman ni VP Sara Duterte. Dati pa niyan sinabi ito and it's indeed true ngayon. May proof ng naglalabasan. You can no longer cover your dirty tracks. Kaya takot kayo sa firing squad Hala, oo nga. Nako po, ipakulong na lahat po sa BICAM report at sa GAA. Yan mga kabibig. Nakita nyo na mga kabibig. Noon pala sinabi ni VP Sara na may mga nangyayari ngayon. Pero ngayon, ito na. Yung paglabas ni VP Sara nung statement na yun, sabi niya, ay hindi kami maniniwala dyan. Gawa-gawa lang ni VP Sara yan. Na si Zaldi ko at Martin Romualdez ang may hawak ng or may control ng budget. Ay, liar yan si VP Sara. Gawa-gawa lang ng issue para siraan si Bongbong Marcos, para siraan si Martin Romualdez. Zaldi ko, nakakaawa naman sila. Masyadong depressed si Sara. Masyadong gusto niya maging presidente. Ngayon, tingnan nyo. Meron ng ebidensya. May blankong dokumento. Tama pala ang sinabi ni VP Sara. O yung nagsasabing si VP Sara sinungaling, di ba? Pahiya kayo. Kasi may ebidensya ng lumabas ngayon. Paano yan sasagutin nila? Ang sagot ni Ortega, ano kasi ano niyan tawa? Konektado yan ni Sara kasi si Digong nagalit niya nung tinaltasan namin yung budget ni VP Sara. Ayaw niyang kaltasan ang budget ni VP Sara. So naghanap sila ng paraan para malinlang ang mga tao. Alam na ng mga tao kung sino ang peke. Alam na ng mga tao kung paano titingnan kung sino ang peke. Yan si Digong. Nagpakalat yan ng disinformation. Yan ang sabi ha. Ni-mislead nila ang public para sila ang magiging hero. Grabe naman sila. Yun ha. Kasi daw gusto na ni Digong na maibalik ang pondo ni VP Sara. Excuse me, Dong. Wala nang pakialam sa pondo si VP Sara. Wala siya pakialam sa budget diyan. Sabi niya kung bigyan niyo siya ng zero. Kasi makapagtrabaho pa rin sila. Kasi mahal ng tao si VP Sara. Si VP Sara nahimik tungkol sa BICAM report ha, pero dinamay nyo. Gusto nyo talagang isali ang pangalan niya
Meron ba siya nagawang kamalian sa inyo? Oy, nahihiya naman ako sa inyo. Oy. Di ba, kabibig? So, ano ang iyong komento tungkol dito na nasali na naman ang pangalan ni BP Sara? Inilugkat ng mga tao yung video, the more na isalay yung si BP Sara, the more na malaman ng tao na may tinatago kayo at totoo yung blankong BICAM report. Paano na yan? Marami nang nagsasalita. Yung iba nga ayaw na mag-explain, natakot na mag-explain. Si Grace po nagsalita na walang mali daw. Tapos si Chis Escudero nagsabi din walang mali. Si Stella Kimbo parang natakot mag-explain. 'Di ba? Sabi niya no explanation, ang SP nag-explain na daw. 'Di ba, mga kabibi? So ano ang iyong komento tungkol dito? Nakakagulo ba? Ako hindi ako naguguluhan. Tiningnan ko ulit yung video ni BP Sara at nandun na ang sagot. 'Di ba? Nagbigay na ng sagot si BP Sara at yung nagtanong kung sino ang nag-fill up ng BICAM report na blanco, binigay na ni BP Sara ang sagot. Kayo nang bahalang mag-analyze. 'Di ba? So yun lang po ang mga kabibigyan ating latest libak-libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga trending news ng ating pag-uusapan. Kung magtanong kayo sino nag-fill in, ako, binigay na ni BP Sara ang sagot. Huwag kang magtanga-tanga. Bye everyone. See you next time.